Welcome back mga karibin natin dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga karibin natin, no? Nashock ang lahat, Pres Marcos papayagan ng ICC makapasok sa Pilipinas. VP Sara Berardi nagulat. Yan mga karibin natin, patungkol po riyan ang ating aalamin mula po rito sa channel ni Balitaan ng Bayan TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Balitaan ng Bayan TV. Yan mga karibin natin, no? At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga karibin natin, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Balitaan ng Bayan TV. Gusto nga ba talaga bumalik ni Presidente Bongbong Marcos ang Pilipinas sa ICC? Kasi mga kotsero, yan yung isa sa mga batikos kahapon nung pumutok tong issue na to. Gusto ba talaga ni Presidente Bongbong Marcos na bumalik ang Pilipinas sa ICC? Dahil sa kanyang statement na pinag-aaralan daw kasi kung paano makakabalik. Pero yun ba talaga ang statement? So, tingnan muna natin yung mga balita. Kasi kailangan natin mapanood yung video ni Presidente in its proper context. Kasi napakaraming maraming nagbalita na yung parte lang na yon ang kanilang kinuha. Pero ano bang background nito? Ano bang background? Papakita ko sa inyo yung background. Ang background nito, mga kotsero, ay ito. Yung mga mambabatas na gustong maipag-cooperate tayo sa ICC. Balita niya November 21, 2023. Nung si Benny Abante at ang isa pang kongresista ng One Rider Party List, naglabas ng resolusyon para compelling, well, not necessarily compelling, but suggesting to the executive department na, huy, cooperate kayo sa ICC. Sino sinabi ni Benny Abante? Sino ba yung One Rider Party List? Si Ramon Rodrigo Gutierrez. Sir. Okay. Yan. Okay, so yan yung una. Dito parang ito yung naging trigger ng mga balita. And then the following day, November 22, si Edsel Lagman naman. Alam naman natin to si Edsel Lagman. Ano to? Dilawan talaga yan. So what do we expect? Wala tayong expect dyan na pro-admin. Opposition yan. At hindi siya tatahimik hanggat di sila yung nakaupo. So, presidente nga yan ng Liberal Party. So what do we expect from him? So sabi rin niya, Lagman says Marcos may consider House sentiment on ICC probe. Ang sabi pa niya, palagay ko naman ang ating Pangulo ay titignan yung sentiment ng Kongreso, ng House of Representatives, at sa mundo naman wala namang na-close. Wala namang na-close, pwede ma-open. Wala naman dong sarado na hindi pwedeng buksan. Sige nga, kayo nga, willing ba kayo maging loyalista? Willing ba kayo maging DDS? Walang close na hindi pwede mabuksan, di ba? Yung mga executive agencies ay pwede magpalit ng isip kung talaga nakikita nila na tama talaga na mag-cooperate ang ating bansa sa investigasyon ng ICC. Kaya na sinabi ni Edsel Lagman. Ngayon, dito sa mga comments na to, mga kotsero, nagsalita din si VP Sara, na ating kaalyado ni Presidente Bongbong Marcos. Sabi niya, wag na kayo makulit. Sabi niya sa dalawang grupo na to, sa Congress, no? Wag na kayo makulit. Sabi. Yan, in light of the sudden and unannounced joint meetings being convened in the House of Representatives regarding the International Criminal Court, jurisdiction over our country, I respectfully remind our honorable lawmakers of the very words that our President, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. reiterated less than half a year ago. So, yun ang sinabi niya. So, pinaalalahanan niya yung ating Kongreso na, uy, nagsalita na ang Presidente natin tungkol dyan. Salita na siya. Huwag na makulit. And ito, gumawa na tayo ng video tungkol dito. And quite frankly, si VP Sara is correct in highlighting all of these things. Una, sinabi na nga ni Presidente before na hindi na tayo makikipag-usap sa ICC. No cooperation. Not anymore. We're done. So, malinaw naman yung kanyang policy. Okay. Tapos pangalawa, ito, mas ko dito sa punto na to, mas may bias ako siguro dito sa pangalawa niyang comment. Yung sa unang sinabi ni Presidente Bongbong Marcos, ano na yan given na yan kumbaga, since the President is the chief architect of our foreign policy, given na yun, na nung sinabi ni Presidente na wala na, hindi na tayo maikipag-usap kay ICC, tapos na yun doon, wala nang no ifs or buts doon. And that's it, that's our foreign policy when it comes to ICC. Ito sa pangalawa, medyo mas malapit to sa puso ko, being an aspiring lawyer.
mas malapit ito sa puso ko. Kasi mga kotsero, dito sa sinabi niya sa pangalawa, kapag hinayaan daw natin na makapasok ang ICC sa Pilipinas at mag-imbestiga ng mga krimen kung saan meron tayong exclusive jurisdiction. Jurisdiction po mga kotsero, yan po ay ang kapangyarihan ng ating mga korte para litisin at magkaroon ng kapangyarihan sa pagkatao ng ikinakasuhan. So dito po sa Pilipinas, tayo po ay merong exclusive jurisdiction sa mga krimen na nagaganap. So yun nga po mga karibyo natin, no? Pero bakit? Bakit yan, ha? Ang tanong, bakit nga po itong mga congressman ay nagpapasa ng mga resolusyon na alam naman po nila na, di ba, sinabi na po ng ating Pangulo, no? Na hindi na nga papapasukin, no? Ay itong ICC, mga karibyo natin. No? At marami rin ang nagsasabi, mga karibyo natin, at may mga nagsasabi, mga karibyo natin, na posible pang magbago ang isip ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Patungkol po dito sa usapin ng ICC, no, kung papapasukin nga ba o hindi sa pamamagitan ng mga resolusyong ito. Nako, ako tuloy mga karibyo natin bilang napaisip po ako, no, mga karibyo natin, kasi iba parang di kaya planado ito. Di kaya nakaplano na ito mga karibyo natin, no? Simula ng paglabas ni Dilima, mga karibyo natin, nakaplano na siguro ito. Kasi sino ba nagpasimula ng no? Pag magpaputok ng issue about sa ICC, di ba? Si Dilima, di ba, mga karibyo natin? So hindi kaya nakaplano na ito mga karibyo natin, no? Na sige. Pagkatapos ng issue nila about sa impeachment ni BP Sara, mga karibyo natin, kasi hindi naman kinagat ng taong bayan, nag-plan B dito sa ICC, mga karibyo natin. Papasukin para imbestigan daw itong mag-amang Duterte. Parang may pattern, mga karibyo natin, na bakit ganon? Sinasabi na nga ng Pangulo, pero nagpasa pa rin sila ng resolusyon. Tapos sinasabi naman nila ngayon na baka magbago pa ang isip ng ating Pangulo about dito sa pagpapasok ng ICC kapag nakita na nahimay na yung mga resolusyong ito, mga karibyo natin. So mapapaisip ka talaga kung planado ba ito? Or coincidence lang na nangyayari, mga karibyo natin. Nako, hindi natin masasabi, no? Talagang pwede lang makapag-desisyon nito, no, ay si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dito sa loob ng ating bansa. Ganun po yun. Saan ba naganap itong mga krimen na sinasabi lang war on drugs? Saan ba naganap to? Sa Hague? Hindi. Hindi naman to nangyari sa Netherlands. Hindi naman nangyari sa States. Nangyari ito sa teritoryo ng Pilipinas. Within the Philippine territory. Kaya nga nung nabanggit ko sa huling video ko tungkol dito, malamang sa malamang ang dahilan kung bakit dinala sa Hague or dinala sa ICC yung kaso ni former President Rodrigo Duterte ay dahil sa ating pong konstitusyon, meron pong immunity ang Pangulo from suit. Hindi mo pwedeng kasuhan ng presidente. Yun po ang sinasabi ng ating konstitusyon. Ngayon, mga kotsero, para makasuhan agad nila si presidente at magkaroon ng legal loophole, or they took advantage of a legal loophole kung saan dinala nila yung kaso sa ICC para lang makasuhan si presidente. Hingi sila ng hustisya sa war on drugs through the ICC. But we also have what we call a complementarity principle sa sa Rome Statute kung na sinusunod ng ICC. Sabi sa Rome Statute na papasok lang ang ICC kapag pag hindi dinidinig, sadyang hindi dinidinig ng gobyerno o ng estado o walang kakayanan ang estado na magbigay hustisya sa mga naging biktima ng genocide, crimes against humanity, etc. etc. Yung sinabi ng Rome Statute, malinaw ho yun dun. Ngayon, meron po ba tayong investigasyon na nagaganap tungkol sa war on drugs? Meron. Meron ba tayong mga nahatulan na perpetrators ng war on drugs? Meron. Kaso, syempre, mga low level yon, mga police, etc. etc. Wala silang paki dun. Walang paki yung mga oposisyon dun. Walang paki yung mga taong katulad ni Lagman dun. Walang paki yung mga tao na may interes
doon sa mga may interest sa Kongreso doon sa mga low level. Ang target nila si Digong, si VP Sara, si Bongo at saka si Bato de la Rosa, yung mga malalaki. Syempre nga naman, the bigger the fish, the bigger the impact. Yon. Ngayon, mga kotsero, kaya po sinabi dito ni VP Sara, meron naman tayong exclusive jurisdiction, meron naman tayong prosecutors, meron tayong korte. Ba't hindi natin dito dalhin? Ano naman? Totoo naman. It effectively belittles and degrades our legal institution. Kaya mga kotsero, as a future lawyer, nagtataka nga ako dito sa mga ibang abogado na pro ICC. Sa kanila, ay happy sila. Bakit? Ibig sabihin, iniisip nyo talaga na walang kakayanan ng ating mga korte na litisin itong mga kaso na to? So weird. Nag-abogado ka pa. Eto nga lang yung nakakapagtaka mga karibin natin, di ba? Kung napalabas nga nila si De Lima, mga karibin natin, bakit hindi nila kasuhan si dating Pangulong Duterte? Di ba? Kung kaya nga nilang palabasin si De Lima, siguro kung kaya nilang maipakulong si Duterte, bakit hindi nila ginagawa? Wala naman sa kapangyarihan si dating Pangulong Duterte, mga karibin natin. Di ba? Wala naman siya sa posisyon. O di ngayon, kasuhan ninyo para Pilipinas pa rin. No? Kasi sinasabi naman ni dating Pangulong Duterte, hindi niya na aatrasan yan, di ba? As long as Pilipino yung maglilitis sa kanya. So yan mga karibin natin, napaka-open po, no? Ng pintuan para sa inyong lahat na magkaso kay dating Pangulong Duterte dito sa ating bansa. Bakit hindi nyo ginagawa? Hindi ba mga karibin natin, parang magtataka ka rin eh. Gaya nga ng sabi ko mga karibin natin, kung kaya nilang mapalabas, kung kaya nilang palabasin si De Lima, siguro kung kaya rin nilang maipakulong si Pangulong Duterte, bakit hindi nila ginagawa? Bakit hindi nila kayang gawin? Na wala naman sa posisyon ang ating mahal na dating Pangulong Duterte. Diba? Napakasimple lang naman mga karibin natin eh. Huwag ng ICC ng ICC. Kasi may gumagana naman yung justisya natin dito. Wala naman sa posisyon si Pangulong Duterte at hindi na niya naman at sinasabi niya namang hindi niya aatrasan, no? Haharapin niya. Lahat ng ikakaso niyo sa kanya, haharapin niya. Wala naman siyang sinabing tatakbo siya, di ba? Or iiwasan niya yan. Sinabi niya po na haharapin niya as long as Pilipino ang maglitis sa inyo, sa kanya. Diba? Mapapaisip pa kung bakit hindi nila kinakasuhan dito si Pangulong Duterte. Pero napalabas po nila si De Lima, mga karibin natin ha. Well anyway mga karibin natin, ano man po ang inyong reaksyon sa patungkol po dito, no? Mabubudol ba itong si Pangulong BBM ng kanyang mga kaalyado, mga karibin natin? Magtatagumpay kaya itong si Speaker Romualdez sa kanyang plan B? Nako, napapasukin. Paano hindi natin masasabi na si Speaker Romualdez, mga karibin natin? Kasi sinasabi nga mga karibin natin na lahat po ng ginagawa dyan sa House of Representatives, mga karibin natin, may basbas po ng House Speaker, mga karibin natin, di ba? Di ba? Ganun nga. Magkatagumpay kaya itong plan B na papasukin ng ICC kasi yung plan A nila ay yung impeachment para kay VP Sara pero hindi naman nagtagumpay. Well anyway mga karibin natin, naman pong yung reaksyon, i-comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po dito sa balitang ito. Right mga karibin natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At wag din pong kalimutan mag-subscribe kay Balitaan ng Bayan TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Balitaan ng Bayan TV. Maraming salamat po.